Hello, ayan. So magandang umaga sa bawat isa. Bakit yata dito ay bakante? Yung magandang binibini dyan at saka yung naka-red, pwede po bang dito sa harap? Sige na. Welcome sa ating pagtitipong banal sa umagang ito. At nais ko lang pong basahin ang sinabi po sa awit 139, verse 1 and 3. Ako ay iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking iniisip. Verse 14, pinupuri kita, O Diyos. Marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito ay nakikintal. Amen? Tunay na napakabuti ng Diyos. Kaya nararapat lang na sa umagang ito, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Ibigay po natin ang best nating pagsamba. Dahil napakaraming dahilan upang tayo ay magpuri, magpasalamat sa dami ng ginagawa niya sa buhay natin. Na buong isang linggo, tayo ay pinagagaling, pinalalakas, pinuprovide sa ating mga pangangailangan. Amen po. Amen. Isip ay ipasakop natin sa Panginoon. Oh God, hallelujah. Hallelujah, Lord God, as we come into your throne, O Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Ang desire ng aming puso, Panginoon, ay mabigyan ka namin ng kapurihan dahil tunay na napakabuti mo. Pinupuri ka namin, O Diyos. Tunay na nararapat na ikaw, Panginoon, ay sambahin, Panginoon. Salamat sa mga tagumpay. Pagpapala, Panginoon, na amin pong nakakamtan sa buong isang linggo na muli sa oras na ito, Panginoon. Naririto kami. Hayagat lantad sa iyo ang buhay namin, Panginoon, na tulad ng sinabi sa iyong salita, Panginoon, ang lahat ng aming lihim, Panginoon, ay tiyak mong nalalaman. Dahil kilala mo kami, ang higit pa sa aming pagkilala sa aming mga sarili. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, pakilinisin mo po ang aming puso't isip. Sakupin mo ang aming buong pagkatao, Panginoon, dahil nais po namin, O Diyos, na sa umagang ito ay maranasan namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu upang kumatagpo sa lahat ng aming mga pagsubok, problema na meron kami sa mga oras na ito. Lord, patuloy po namin kinikilala na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Biyaya mo, kaya kami ay nakasusunod. Biyaya mo, Panginoon, kaya kami ay nakahakbang at nagagawa namin ang mga bagay na nais mo na gawin ng iyong mga anak. Kaya isa sa mga nais mo ang gawain ito sa umagang ito, Panginoon. We welcome your Holy Spirit, O Lord God. 2 or 3 are gathered in your name. Pangako mo na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Pagkakaisa, pagsang-ayon sa gawain ito ang aking hinihingi. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, anumang mga problema ay hindi magiging hadlang. Anuman ang aming mga inaalala ay hindi po magiging dahilan upang hindi kami makapagpuri sa iyo, Panginoon. Bagkus ito ang magiging dahilan upang kami ay patuloy na lumapit at magtiwala sa iyo, Panginoon. Dahil tunay na napakabuti mo. Kaya Lord, sa iba namin mga kapatid na wala pa, pakaingatan mo po sila kung paano mo kami iningatan, ganun din po, Panginoon, sila. Upang makasama namin sa pananambahan sa umagang ito. And even, oh God, ang lahat ng aming gagawin, ang tutugtog, ang maglilid ng praise and worship, itago mo siya sa likuran ng iyong biyaya. Lord God, buksan mo mula sa iyong trono ang iyong langit at kami ay tunghayan sa umagang ito. Sa iyo po ay pinagkakatiwala ang lahat. Pinupuri ka namin at patuloy na pinasasalamatan. Ito ang aking dalangin. Sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayo sa presensya ng ating Diyos at itaas po natin ngayon ang ating Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, sa puso ng bawat isa sa atin. Amen.
Hallelujah. Yes, Lord. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, sa puso namin, Ama. Hallelujah. Tanggapin mo po ang alay namin pagpupuri sa inyo. Hallelujah. Yes, Lord. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Amen. Itataas kita. Itataas kita. Amen. Hallelujah. Itaas po natin ang ating Diyos sa oras na ito. Hallelujah. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Amen. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Awit, aawit sa sayaw, luwalhati. Baba ng pagsisigaw, dadakilain ng bumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Amen. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh,
iyong pag-ibig lagi nananatili. Amen. Aawit sa sayang luwalhati, papalagpag sisigaw, dadakilain, nagumabong sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayang luwalhati, papalagpag sisigaw, dadakilain, nagumabong sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Minsan pa aawit sa sayaw, luwalhati, papalagpag sisigaw, dadakilain, nagumabong sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Panginoon, sa sayaw, luwalhati, papalagpag sisigaw, dadakilain. Aawit sa sayaw, luwalhati, papalagpag sisigaw, dadakilain. Aawit, yes Lord, hallelujah, papalagpag sisigaw, dadakilain. Aawit sa sayaw, luwalhati, papalagpag sisigaw, dadakilain. Amen! Hallelujah! Tanggapin mo po, Panginoong Isus, ang aming palakpak, ang aming pagsigaw ng papuri. Amen! Hallelujah! Woo! Patuloy po natin purihin ang ating Panginoong Isus. Hallelujah! Yes, Lord! Sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen! Wala pong makakapigil sa atin. Amen! Amen! Hallelujah! Yes, Lord! Woo! Hallelujah! Sama-sama! Ay, gandang. Hallelujah! Yes, Lord! Minsan pa po, sama-sama! Yes, Lord, sabihin natin, sama-sama! Sama-sama! Sama-sama. Hallelujah! Pagmasdan. Siya'y nag-aawitan. Yes, Lord! Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan puman. Amen! Sama-sama! Hallelujah! Yes, Lord! Woo! Sama-sama! Sama-sama! Okay, gandang pagmasdan, tayo nagmamahalan. Nananan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan puman. Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon! Sama-sama. Yes, Lord! Sama-sama! Isa pa! Sama-sama! Yes, Lord! Sama-sama! Sama-sama! Okay. Pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan.
magkailanman. Minsan pa sama-sama nagpupuri, sama-sama nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Si Diyos na nabubuhay magpagkailanman. Si Diyos na nabubuhay magpagkailanman. Sa Diyos na nabubuhay magpagkailanman. Amen! Sama-sama! Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoong Yesus. Yes, Lord. Patuloy ka po naming sasambahin sa oras na ito, Ama. At ipaalala mo po sa bawat isa sa amin kung bakit po kami nagpupuri. Hallelujah. Yes, Lord. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin
po kaming mahalin ka sa kung sino ka. Hallelujah. Yes, Lord. I love you, Jesus. I love you, Father. Thank you, Holy Spirit. Yes, kabutihan mo ang nagtulak upang kami ay magsisi. Mula pa noong una ay ikaw na nga ang sa amin lagi nagpapatawad. Narito aming nais, puso't isip, buhay namin sa'yo iaaalay.
papuri sa ating Panginoon. Salamat, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Let's enjoy the presence of the Lord. Hallelujah. Tuloy po natin, purihin natin Diyos at paranas din po natin sa ating mga kasama kung ano po yung naranasan ng bawat isa sa atin sa Panginoon. Amen? Amen! Amen! Huwag po natin kalimutan na mabuti ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Amen po. Hindi po yun magbabago. Amen! Amen! Hallelujah! Okay, ganda! Sama-sama po tayo magpuri sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Woo! Amen. Hallelujah. Sama-sama. Sama-sama! Okay, gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kalakan. Ang tuhod ay nagpupuri, walang nagkakasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan paman. Sama-sama po tayo magpuri sa ating Diyos. Hallelujah! Isigaw po natin sama-sama! Sama-sama! Hallelujah! Yes, Lord! Sama-sama! Okay ka lang basta tayo nagmamahalan. Dahil sa pag-ibig niya, sadyang wagas. At doon nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Nabubuhay kailan pa man. Amen. Hallelujah. Sabay Yes, Lord! Sama-sama po kami pupuri sa inyo! Hallelujah! Sama-sama! Lord! Sama-sama! Sigaw po natin! Sama! Okay, gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Amen! Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Sama-sama nagpupuri, sama-sama nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Sama-sama! Sama-sama! Amen! Hallelujah! Ano po ba? Amen. Yes, kailangan laging masaya at lagi tayong sama-samang magsasaya. Amen.
Amen. Para bigla. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon kasi napalakpak si sister. Yes. Ang galing ng Panginoon sa problema. Pero pag nag-awitan tayo at nagpuri sa Diyos, sama-sama magpupuri. Amen. Sama-sama rin tayo magpapatotoo sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Brother Spock, ilan? Okay, hallelujah. So, sino pa magkapasala? Ay, si Nanay. Nanay Lita. Amen, hallelujah. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narinig ba ako? Kasi ang pagsalita ko dito may diferensya nga. Magandang hapon sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil una-una, nung nagpa-doktor kasi nagpa-check up ako, tinik up naman ako. Kaso, ganun pa rin naramdaman ko. Ngayon, gusto ko sanang bumalik doon kasi sabi naman niya, kung mayroon pa daw na mga naramdaman, bumalik. Kaso, kung babalik ako, another na naman 500. Pag mayroon silang halimbawa, kakalikutin, another na naman bayad. Ay wala naman po akong ganun kahalaga. Pero, salamat sa Panginoon at pinupuri ko at dinadakila kong Panginoon dahil kahit ako parang nabibingi at umuugong, at least hindi ako natitinag doon kasi dumarating naman talaga sa atin ang mga pagsubok na yan. Ang inaano ko lang kasi, nung 23 yata yun, bali 4 na araw yung manugang ko sa ospital kasi manganganak nga. Yung asawa ni Hector. Ngayon, sabi ko, hindi naman ako makapunta kasi una-una, nagbabantay din ako pastor. Kaya sabi ko, bahala na si Lord, pinagpipray ko naman sila na kasi karamihan daw nakasama niya na cesarean. Ngayon, talagang pinagpasalamat ka Panginoon dahil hindi siya na cesarean. Maganda naman yung ng anak niya. Nakalabas na sila nung lumabas na rin sila. Kaya sabi ko, hindi bali na yun, hindi ako makapunta dahil nandun naman yung nanay niya. At saka bawal naman yung marami ang pumupunta. Kaya sabi ko, pastor na lang sinamahan ko. Dahil wala naman siyang kasama, kailangan talaga natin na tumulong, mahalin natin mga namumuno. Sabi nga sa Bible, mahalin nyo ang mga namumuno sa inyo. Kung ano man mayroon sa yung mga nangyayari, sila ang mananagot. Kaya pasalamat sa Panginoon dahil yun ang nais kong makatulong sa Kaya, pero nagpapasalamat po rin ako sa mga kapatiran, sa mga nagbigay ng love gift. Sabi nga, magbigay kayo ayon sa yung pasyanan, hindi napipilitan magbigay mula sa puso. Kaya salamat sa kahit yung pagpa-check up ko, mula naman yun sa mga love gift. Kaya thank you Lord sa lahat ng kabutihan na binibigay niya sa akin. Dumarating talaga yun sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. Hallelujah. Dinig ka namin, Nay. O, yan. Sabi naman sa Jeremiah chapter 33, verse 6, muli niyang pagagalingin ang kanyang mga lingkod. Hahanguin sa kahirapan. Minsan, kahirapan, hindi kahirapan na material, kundi minsan yung kahirapan ng ating mga kalooban, mga pag-aalala, pag-iisip. Ibabalik ng Lord lahat yan ng ating kasaganahan. At ang kahirapan ng Lord naman na mag-aaliw sa atin. Amen. O, sino po magkapasalamat sa ating Panginoon? Ayun, si Ate Babes. Ako po nagpapasalamat kasi po nung Miyerkules yung anak ko tama-tama tumawag sa akin, yung Siman. Yun, kausap kami. Parang ito pong sa kanina, meron siyang yung pinadalang sa amin dahil kasi meron kaming group, yung Eagle group. Tapos po, meron yung, di ko naintindihan yung tama-tama na eksakto, message yung manugang ko, yung asawa ng Siman. Yung pala po, may nangyari na dapat papunta po sila ng Idya, hindi po natuloy. Salamat po talaga, yung prayer may magagawa. Yung pala po, meron palang dadaanan, kumbaga maiipit sila sa gitna kasi po, papunta sila ng India. Meron po palang yung gera.
Alam nyo, napakabuti talaga ni Lord. Tapos kanina nag-ano sa akin, ma, salamat, hindi kami natuloy. Pero kung hindi, sabi ko, Lord, talaga napakabuti ni Lord. Ang kahit di natin nakikita sila, pero yung panalangin napakalaga. Kaya hingi ko rin po ng prayer yon na talagang, ando po sila, sila, bali na stop sila, dahil nga po may gera pala ngayon. Kaya napakasalamat ko po, iningatan sila ng Panginoon, na hindi kung nagkataong lumakad ka sila, dahil papunta po sila ng India, tsaka maiipit po sila. Kaya salamat po sa Panginoon sa pag-iingat talaga sa mga manat sa buhay. To God be the glory. Hallelujah, oo. Dahil promise naman ng Panginoon niya na talaga naman, sabi nga sa Awit 91, verse 14, isa pa, na iingatan niya ang mga tapat sa Kanya at yung mga sa Kanya ikikilanlin. Di ba? Ang galing. Isa pa daw po. Sino pa magkapatotoo? Isa pa? Sige. Yes, sige, Nay. Nako, na-miss namin si Mother. Purihin ng Panginoon. Medyo. Ay. Salamat, andito pala yung apo ko. Sabi ko, andito pala yung dumating pala yung apo ko. Purihin ng Panginoon, nagandang hapon sa bawat isa. Una ay ang ating Panginoon. No? Nagpapasalamat po ako sapagkat ang Diyos ay tapat, totoo siya. Sapagkat napakaraming pangyayari sa buhay natin na talagang minsan, kung wala tayong kilalang Diyos, baka hindi natin alam kung ano na ang sitwasyon natin ngayon. Ngunit salamat sa Panginoon, sa kanyang mga salita at pangako, manghawak lang po tayo. Napakabuti niya, sapagkat akala ko nga minsan dumarating na minsan nawawalan ako ng malay. Pero saglitan lang yon pag natawag ko ang Panginoon. Kaya eto, nagpapasalamat. Ang ano lang, minsan hindi ako makadalo kasi ng palagian kasi minsan wala nga akong mga kasabay. Hindi pwede yung apo kong mga payat kasi baka bumagsak ako. Hindi kakayanin, ano? Kasi minsan nawawalan ako ng malay. Ayokong mangyari yung minsan nangyari sa palengke. Na minsan pagpunta ko doon, siguro yung init, yung pagod ng paglalakad-lakad kasi nga hindi na ako sanay maglakad. Bigla po akong nahilo. Salamat po at may tauhan sa barangay na nakalapit sa akin, tinulungan niya ako at inano nila ako at dinala sa tumawag sila ng ambulansya. Pero salamat sa Panginoon, talagang sabi nga, wag natin alalahanin buhay nating ito sapagkat hawak ito ng Panginoon, di ba? Sabi niya, siya nagtakda ng pagsilang sa bawat isa sa atin at siya rin ang nagtatakda kung kailan niya tayo kukunin. Kaya hindi dapat tayo mag-alala. Kung dumating man yun, magpasalamat tayo dahil dumating na itinakda ng kapahingahan natin. Dito sa buhay na ito, napakaraming kapighatian, di ba? Ngunit sabi ng Panginoon, laksan lang na natin ang ating loob. Malapit na siyang dumating. Di ba? Kaya purihin ang Panginoon. Ito lamang po yung masasabi ko. Maraming pong salamat sa Panginoon. At ako po'y lubos na nagagalak. Ngayon, nakita ko na naman mga kapatiran ko na minsan nandun ako sa isang kwarto ko. Wala akong kasama kasi nga nag-aalisan sila. Minsan napapaiyak ako, nananalangin na lang ako. Namimiss ko talaga yung ganitong sitwasyon. Kaya lang, tulad ng sabi ko nga, na kung walang gagabay sa akin, hindi ako makakapunta. Katunayan, may dala pa kaming bigulong na kapag parang yung panghihina ko, sumasakay ako. Kaya ngayon, unti-unting, noong una medyo nag-aalala pa ako, natatakot ako na baka kung ano mangyari sa akin. Pero sabi ng Panginoon, anak, huwag kang matakot. Iingatan kita at sasamahan, ililigtas. Sabi niya. Kaya kung dumating man yung takda ng bawat isa sa atin, ipagpasalamat na natin sa Panginoon. Dahil dumating na yung kahabagan niya sa mga mananampalataya. At sabi nga, yung ating buhay habang narito pa tayo, minsan nakakalungkot, ano? Nasabi nga na maraming kapighatian, ngunit laksan lang na natin ang ating loob na pagtagumpayan na ng ating Panginoon, no?
Kaya marami pong salamat sa Panginoon. Ang dalangin ko lang, naway ang aking pamilya na minsan ay dumarating sa mga panlulupaypay dahil sa mga nakikita, minsan hindi nyo nakikita. Kaya ang hiling ko lang sa Panginoon at sa inyo, sama nyo naman sa prayer. Yung si Dan, yung si Roldan, yung anak ko, na medyo talagang pinaintulot yun ng Panginoon. Pero sabi ko, Lord, nananampalataya ako sa iyo na lahat ng naging bahagi ng buhay ko at ng mga taong binigay mo sa akin, hindi nyo hahayaan kahit isa may mapahamak. Kaya ito yung dalangin ko at inaangkin ko na dinidinig ako ng Panginoon. Kaya sa Diyos ang kapurihan sa oras na ito, sa biyayang binigay muli niya sa akin na ako makaparito. Amen. Amen. Salamat sa patotoo ni nanay, ng mga nagpatotoo. Talaga ang Diyos pa rin ang lagi nating itaas sa buhay natin, anuman sitwasyon. So ngayon sa hapong ito, maging ready po na tayo dahil tayo po ay kakain ng salita ng Panginoon. At ito'y pangungunahan ng kanyang lingkod, si Brother Spack. Sound check. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang ating pong topic ngayon. Okay, so bago ang lahat ay handang ating mga puso, ating isip, ang ating pandinig, at ang Biblia. Yan po ay napaka-importante. Hindi ko kayo makakapag-subaybay sa ating mga mensahe kapag tayo ay walang Bible sa ating mga tabi. Okay? So, tayo po lahat ay magsipat tayo at hihingi tayo ng tulong sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating banal na Espiritu Santo na tayong gabayan sa pag-aaral ng kanyang salita. At talagang pumasok pa talaga. Hindi pa naman ang huli ang lahat. Ang topic pa rin po is about the heart o puso. So, maganda po ang mga magiging mensahe ng ating Panginoon. Tayong manalangin. Panginoon Diyos, sa oras nito, Panginoon, kami po ay nagsusumamo, nagmamakaawa sa iyong banal na harapan. Nawa na maintindihan namin, Lord, ang iyong mensahe, Panginoon, na hindi, Lord, napakinggan lang namin, kundi nais namin itong ipamuhay sa araw-araw ng aming buhay Kristiyano at sa aming buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, sa bawat mensaheng marinig namin ngayon sa hapong ito. Dalangin ko, Panginoong Hesus, mangusap po kayo sa amin. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang kumikilos sa aming mga isipan, puso, na maintindihan ang aming pakikinig sa hapong ito ng iyong banal na salita. Tunay nga, Panginoon, inaalay namin, Lord, ang aming mga puso. Sa oras na ito, Panginoon, hindi man madalian, Panginoon, kundi unting-unting binabago mo dahil, Panginoon, nais namin makasama sa iyong pagdating. O Diyos, sa iyong lahat ng kapurihan at pasasalamat, ang aming buksan ng aming mga isip, aming mga mata, puso, at aming pandinig sa iyong salita. Mangusap ka po, Panginoon. Ito po sa madalangin ko sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Iniling ko po na manatili tayong nakatayo. Atin mo nang babasahin ang ating teksto sa hapong ito. Iyan. Atin pong sabay-sabay basahin sa Matthew 5 verse 21 to 26. Basa.
Amen. So, tayo po lahat ay pwede na pong umupo. Pinamagatan ko itong mensahe is, the original is the heart of anger or pusong may puot. Alam ko, mga kapatid, may times na nagagalit tayo. Tama ba? May times na minsan hindi natin makontrol. Tama ho? Hello? So, pakinggan niyo po mabuti. Ang sabi dito, nagkaroon ng survey sa isang newspaper doon sa ibang bansa. Ganito ang mga naging resulta ng survey. 45% sa trabaho. Totoo ba? Out of 100, 45% o 45 na katao ang nagagalit sa trabaho. Totoo po yun. Sino ba nagtatrabaho rito? Oh, yan. Yan, di ba? Kaya minsan talaga, dahil doon na lang sa klase ng trabaho, okay. Sabi pa rito, 64% mga katrabaho mo o mga kasama mo pa sa trabaho, na mas malaki ang persyento doon sa trabaho o sa katrabaho mo, 64. Ibig sabihin sa out of 100 na tao, 64 ang kakaroon ng kaaway sa katrabaho. Tama ba? Yan ang sabi dito sa survey, pero newspaper to sa ibang bansa eh. Sabi pa rito, 33% naman daw sa kapitbahay mo. Natatawa yung iba. 33. Ibig sabihin, out of 100 people, 33 na katao ang minsan nagkakaroon ng gulo dun sa kapitbahay niya. Meron ba rito? Kami noon, nagsisimula pa yung BJCC sa bahay ni Mama Selina. Sino nakakilala kay Mama Selina? Oh, hindi nga. Nakakatuwa naman. Si Mama Selina is my mother na isa din sa mga ginamit ng Panginoon bakit nagkaroon ng BJCC. Aside from Pastor Nap, yung family ko, lahat po kami. 33% talaga po, kapatid, talagang habang kami ay nagsagawa ng gawain doon, saan ka ba naman? Ako ang kauna-unahan usher. Doon ako sa gate ng bahay namin. Initsahan ka ba naman ng plapla? Alam niyo yung plapla? Hindi yung yung paputok yun. Grabe. Initsahan kami. Ako pala. Kasi lahat sa loob na sila. Ako na lang doon sa labas eh. Si Nanay Delia, nakaka-relate yan. Sa bahay pa lang ba, Nanay Delia? Or, sino dito yung nasa bahay pa lang ang fellowship ng BJCC? Ate Baby, yun. Sino pa? Risa, yan. At Lailanetan nyo ka na ba? Wala pa, no? Nanay Yoli? Yun. Talaga, grabe. Imagine mo, nag-a-usher ka. Hagisa, buti na, hindi sa ano ko eh. Doon sa harap ko. Pagputok, sabi ko, Lord Jesus, help me. Akala ko lang, nalagas sa mga katawan ko. Ay, puri ng Panginoon. Naglabasan sila, Pastor Nap, lahat. Para kung nandiyan pa yung mga parte ng katawan ko. Sabi ko, buo pa. Kasi noon po ako ay naka-brace at nakasaklay. Yun. Kaya pag biloko lang, isang saklay ko lang. Hindi. No. Hindi naman gano'n ang aser. No, aser naman, no. Ang akin pong, talagang kapitbahay namin ang nag-itcha. Grabe. So, sabi pa rito, sabi ng mga asawang babae, yung mga asawang mga babae ay 50% daw ang mga lalaki, mentally pa raw, ay talagang magalitin. Sino ba rito may asawa? Mga babae may asawa. Totoo ba? 50%. Out of 100 people, 50 na tatay talaga ay magagalitin. Agree ba kayo? Ha? Wala ba kayong asawa? Sige. Aside pa lang din sa mga Okay. Sabi naman dito, sa hospital daw, ay, wala pa pala. Sa hospital. Nurse.
Ate, yun. Sige na. Ano yan? Ako naman din, humingi na po umahalin doon sa operator ko. Ayoko lang. Yan, kaya ba? Nurse. Yan. 27% ang mga nurse daw ay nagagalit na. Di ba? Totoo ba? Sa hospital, na-experience sabi sa hospital, yung mga nurse mismo? Oo. Tuturok sana dito, sa kabila tinurok. So, nurse, mali yan, hindi yan, diyan, dito ka. Oh. Dahil kasi sa sobrang trabaho din. Kaya minsan sa sobrang emotion. Tapos, sabi rito, kapag nanonood ka sa cellphone, 85% daw ang nagre-react, nagagalit. 100, lalo kung may basher ka pa. Sino ba mga vlogger dito? 85% or 85 na katao so out of 100 ay nagagalit doon sa mga feedback or mga pinapost. Na, misa ka na nag-post, bigla pang may nag-bash. Di ba? So, ito yung katotohanan ng talaga na survey, ang mga tao talaga ay nagagalit. At medyo talagang, at the last po, ito pa, kapag napagalitan ng boss o amo, 50%. Pero mas malaki yung sa cellphone, no? 85%. Grabe ang reaction. Kaya pag mas bawasan yung pamanonood sa mga cellphone, ngayon po ginagera ng Iran ang mga base militar sa US dun sa mga karatig, ano. Kaya siyempre, nag-react ka. Naku, ano ba ito? Yan. Diba? Nagalit ka. Sana. Tapos binomba siya ng US. Napanood ko nga ng isang araw, talagang nakita ko yung retaliate ng US sa mga MiGs ng Iran. Sabi ko, sige, ubusin mo yan. Yun tuloy ang reaction ko. Parang nagkakaroon ako ng puot ba? Dahil kasi nga hindi diplomasya at talagang biglaan umatake ang Iran. Pero yung nagiging, yung bunga ng panonood mo sa cellphone. Di ba? Kaya ang laki niya, 85%. Naranasan niyo ba yon? Ayaw niyo magsalita. Totoo yung sinasabi ko. Out of 100 people, 85 people ang nagkakaroon ng reaction, naggalit sa cellphone. Okay? So, ano ba yung galit? Bigyan natin ng definition. O kahulugan, ano ba yung galit? Ang sabi dito, ano ang kahulugan ng galit? Ang pagkagalit o galit sa isang emosyon, so emosyon, na may matinding sama ng loob at pag-away sa isang bagay, o kahit bagay pa nga o sa tao ito. Ang dahilan ng sakit sa ibang tao, maging sa iyo, o sa hindi magandang bagay. So kahit pala bagay, naranasan niyo ba yun? Nagalit kayo sa mga bagay? Doon yung pinagbuntunan? So, grabe ka. Yan. Yan, ganon. Pati mga silya, tinapon, plato, yung flying saucer, basag. Kaya po sa ibang bansa, parang magbabayad ka, may mga babasagin. Sige, ang nakalagay doon, ibuhos mo ang iyong galit. Doon sa bagay. Di ba? Pero talagang ganun pa, meron pa doon. Parang therapy daw yun. Pero ito nga, sinasabi ko sa inyo, so, pwede sa bagay at sa tao mismo. Oh, di ba? Huwag naman sanang ibuhos yung galit sa tao. Baka lang. Delikado yun. Dahil, minsan, narinig ko, mga nakarang mga panahon na to, nagalit sa akin. Tapos narinig ko, sana madulas ka. Paano ko madudulas? Naka-wheelchair ako. siguro niya, sabi niya, sana matumba ka. Sabi ko, ganun talaga yung mga epekto. Nakakapagsalita ng hindi maganda sa kapwa. Okay? Ito pa, sabi dito,
pakiramdam, so pakiramdam talaga. O pagpapakita ng matinding inis, kasiyahan o puot at puno ng galit. Wow! Meron palang natutuwa ka dahil galit ka. Ayan nakalagay kasiyahan. Meron ba rito? Wala. Dalangin ko, wala naman dito, no? Yung natutuwa ka na nagagalit ka. Tuwan-tuwa ka na ikaw yung nagagalit. Wow, grabe, no? Wala naman sana dito. Hindi maganda yon. Kasi, natutuwa ka na nagagalit ka. Hello? Wala naman naka-experience ng gano'n, no? Talagang natural, nagagalit ka at nagiging puot. Pag sinabing puot na, kaya nga pinamagatan ko itong sermon na ito is pusong may puot. Ibig sabihin pala ng puot, malalim ang galit. Okay? So, ano ba itong mga paliwanag na pwedeng ugatan ng galit mo sa kapwa mo? Una, katulad ng salita. Naku, yan ang sabi. Yung sabi ng hinalimbawa ko na nasabi ko, sana madulas daw ako. O, tingin mo, nakakapagsalita na ng hindi maganda. Sino rito? Hindi naman. To be honest lang, sino rito talagang nagalit na may lumabas sa kanyang bibig na hindi na maganda? Yan. Oh. Si Ate Risa lang ba? Hindi, maging kasi, tama naman yun na talagang because of your anger. Talagang, naku, sana ikaw ay sana ka talaga, sana. Ayoko naman sabihin siyempre. Yung iba dyan, sana hindi ka nang gumising. Sana hindi kita makita. Pag nakita kita, na. Diba? Dito, it's really reality. Ito, mga kapatid, it's real talk. Na talagang ganun na ang nangyayari kapag puno ka ng galit sa iyong puso. Amen? At sabihin, ay, naku, ito pa isa, nasaktan mo na. Wow. Yun yung talagang, kahit mga anak ko, sasabihin sa inyo, si Papa Spock, hindi yan nanakit kahit na maliit kami. Kasi nalaman ko talaga ang kamay, hindi ginagamit para manakit. Ginagamit niya para purihin at i-bless ang iba. Hindi mo dapat ginagamit. Mga tatay, hindi talaga dapat talaga paluin ang mga anak. Minsan lang ako nagalit talaga. Kasi yung apartment namin may hagdanan. Narinig ko yung dalawang anak ko nag-aaway na. Ginawa ko talaga. As in talagang nagkakasakitan na. Sabi ko, hintayin niyo ko umakyat dyan. Hindi nga sa galit ko, nakaakyat po ako. Hindi nga totoo. Sa galit ko, nakaakyat ako, na ako ay may hawak na yantok. Nakita ng dalawang anak ko, na namumulan na ako sa galit. Sinabi ng mga anak ko, tama na. Isa pa marinig ko, na nag-aaway kayo. Hindi malabong ihampas ko sa inyo to. Mga na sila, high school na sila. Kaya sabi ko talagang, sa galit pala, yung hindi mo magagawa mo. Baka iba nga daw yung, nabuhat mo pa yung refrigerator sa galit mo May tawag dyan, hindi ko na nakalimutan yung adrenaline. Adrenaline. Tama ba ho? Yung adrenaline na yun, tumataas para, yun ang, at ito pa yung ang mahirap ng adrenaline na yun na tumaas, yung taong hindi laging nagagalit. Yung minsan lang. Yun ang delikado pa. Ayon sa mga finding doon sa may, sa medical. At naiirita. Yung tuwing makikita mo, hindi ka na makakilos ng maayos. Nakaka-relate kayo? Naiirita na kayo. Yung talagang, hanggat marin, andito naman, nagsimba din. Nagsimba din yung aking, parang hirap magpuri sa Panginoon. Ang laki pa ng babayaran sa akin. Yun naman na malimbawa ko. Wala naman siguro nagkasakitan dito, no? Yung salita, pwede. Yun, yung ito yung natatandaan ko, sinabihan ako ng ganito.
Yun yung mga nangyayari talaga pag ikaw ay may puot. Yung mga nagiging after effect. Na? Nagkakaroon ka na ng masasamang salita, nasaktan mo na, at naiinis pa. Pakibaba lang po. Meron pa ba sunod? Next po ay yung atin naman pong maglak pa to. Yun na nga, di ba? Napaliwanag ko na. Ngayon, mga kapatid, sabi sa verse 21, pakibasa po natin. Hindi, verse 21 sa Bible nyo. Mga Bible nyo. Verse 21, basahin po natin ang sabi. Ano sabi? Sige, sino nakakita, tumayo at basahin po. Ayan na pala, narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Wow. Sino man pumatay ay mananagot sa hukuman. Kung titingnan po natin mga kapatid, kasama yan sa 10 utos ng Diyos. Sino natatandaan nito ang 10 utos ng Diyos? Sa 10 utos ng Diyos, ito ay ang kasama na Exodus chapter 20 verse 13. Buksan po natin. Kasama po to sa isa sa mga talagang inuutos ng Diyos na hindi na dapat natin gawin talaga to hanggat maaari, mga kapatid. Ang sabi sa Exodus 20:13, ang sabi dito, nakita niyo na po? Isa sa mga pang-anim, I think ito, pang-anim na, sorry, not pang-anim pala, sorry. Yeah. Na huwag kang papatay. Malinaw na malinaw. Na talagang hindi ka dapat kahit sa galit mo, pero sa ngayon, grabe. Napapanood ko sa mga FB. Grabe. Miski ako, hindi ko kayang panoorin na dahil sa nagselos lang yung lalaki dahil yung babae ayaw na sa kanya, chinap-chap niya. Grabe. Tapos, meron pa yung bata, matapos, ano ba ito? Saan ba yung Tagalog? No? Yung na-rape niya, pinatay niya yung ulo ng bata as in grabe. Doon, yan, bunga ng galit yan. Grabe. Galit na talagang grabe ang ginagawa ng mga panahon ngayon, mga kapatid. Tapos, iba, naglalakad lang, isang post doon, yung babae, naglalakad lang, biglang pinuputukan ng baril sa ulo. Yun yung nagiging para ba ang pagpatay ay trabaho na. Pero yun ay isa yan sa talagang pinagbabawal ng Diyos talaga na huwag kang kikitin ng buhay dahil hindi tayo ginawa ng Diyos para kumitil ng buhay. Dahil ang buhay ay regalo ng Diyos. At kailangan mo kumitil ng buhay. Pero ang sabi naman talaga rito sa based on the Bible, sa Biblia, or Bilang 35, buksan natin mga kapatid. Bilang or number sa English. Bilang 35. Kaya kapatid, talaga kahit sa Bible,
nasa saad na ito na talagang, ang sabi dito, ang sino mang pumatay ng sinasadya ay hindi maaaring tubusin ng salapi, dapat siyang patayin. Grabe. Hindi, iba yung buhay sa buhay. Sorry, ano ba to? Hindi, ang buhay sa buhay, yung pagganti. Yung sinasabi dito talaga, pag ikaw talaga'y kumitil ng buhay, na sinasadya mo talaga, ikaw ay magbabayad din ng kamatayan. So talagang yan lang yung parang medyo talagang pinag-aaralan pa ngayon sa mga batas ng Pilipinas na inalis. Kasi noon, pasensya na doon sa mga bagong ngayon, mga kabataan, noon po kasi silya elektrika. Pero alam ko, minsan napag-aralan na rin ninyo yan. Pero inalis na rin ng gobyerno ng panahon yata ni Marcos. Nung inalis ni Marcos panahon ni Marcos ngayon, pero sorry pala. Panahon pala ni Marcos yon, pero parang the next president, yung sumunod kay Marcos, yun ang inalis ang silya elektrika. Pero panahon pa yata ni Marcos yun eh. Panahon pa rin ni Marcos at inalis na rin. Yun ay talagang by law, tinanggal na yung punishment na kasi daw, meron daw na si silya elektrika, pinagtanggulan daw niya ang sarili niya. Ang problema, talagang sinasabi, Bible na so talagang in biblical basis, na kapag ikay kumitil ng buhay, buhay din ang kapalit mo. Talagang punishment is death. Sabi doon. At ito pa is nangyayari nga daw, based on the review ng mga namatay ng silya elektrika, iba daw talaga is, yung mga kasong nag-rape, alam ba ito, nasamang rape, tapos gumaganti dahil pinatay din ng pamilya, nakulong, na nalitis na siya ay isisilya elektrika. So, natanggal yan, pero ang pinanit, lethal injection naman ang naging palit doon sa silya elektrika. Pinatigil na rin po. Kaya ngayon, talagang panalangin ka lagi na lang. Kasi meron pa ng binabaril na hindi pala yun ang target. You see? So, maraming mga parang ginagawa ng bunga ng galit ay talagang pinagbabawa ng Diyos na ikaw ay huwag papatay dahil buhay din ang kapalit. Na sinasabi diyan, mga kapatid. So, mga kapatid, talagang awan ko naman. So, ang ating number 1 about the pusong napupuot is on verse 21 about sa pagpatay. So, yan ay isa sa mga sampung kautusan ng Diyos na huwag kang papatay. At sabi pa rito, pero nung parang napakadaling sabihin ang salitang huwag kang papatay. Tama? Napakadali. Ang sabi pa rito, si Jesus ay nakagawa ng nakamamanghang koneksyon sa pagitan ng pag-iisip at paggawa. Ang layunin ng Diyos sa pang-anim na utos ay mas palawigin ang salitang katarungan. Hindi pagpatay ng tao. Katarungan, ito ay mas malalim na kailangan gawin sa ating pag-iisip at damdamin tungo sa bawat tao. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, dapat ang umiiral kapag nasaktan ka o puno ka ng galit, hindi agad ang papasok sa iyo, gumanti ka. Hindi dapat yung dahil grabe ang ginawa nila sa akin, kailangan kong gumanti. Nang ngayon, ang nagdudulot sa ganong emosyon, para bang gusto mo siyang
patayin na. No? Ganun lang na. Laging takbo sa politika. Para nga namang hindi siya manalo, kailangan ko siyang patayin. Di ba? Grabe. Tapos meron pa rito, isang tao na lumalabas na yung baho dahil sa isang radio commentator. Siguro na babalitan yon. Nagbabiyahe lang yung radio commentator. Kita mo, nandun pa ako sa SM Center noon. Bakit ako ang dami nagwawangwang? Nagtatatakbuhan ng gano'n. May pinatay pa lang isang radio commentator dahil binubunyag ang bulok ng isang taong ito. Pinatay. Tingnan mo, parang bang napakadali lang yung ginagawa nilang pagpatay. Because hindi natin alam na talaga ang taong gumagawa yun ay hindi niya yung alam ng batas na huwag kang papatay. Pero kahit sino man, alam ang 10 utos ng Diyos. Di ba? Kaya ang sabi po rito, ang pagkakaroon ng galit mo sa kapwa ay pagpatay mo sa tao. Yung sobrang galit na ayaw mo na siyang makita, o ayaw mo na siyang maging kalaban mo, o ayaw mo na siyang manalo, o ayaw mo lumabas ang iyong yung mga kasiraan mo, kailangan mo patayin. Yun lang yung solusyon, patayin agad. Yan ang nagiging ginagawa ng tao ngayon sa mundo. Pero basahin natin ang 1 John 3:15, mga kapatid. Ate pong buksan ng 1 John 3:15. May nakakita na po? Ang magalit ka sa kapwa mo o sa kapatid mo, ay ano na yan? Ito po mga kapatid na sila sa 1 John 3:15. Mamamatay tao. Ayun na pala, sorry. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Wow. Mga kapatid, naintindihan niyo na po? Walang buhay na walang hanggan ang makamit ng isang mamamatay tao. Ayon sa 1 John 3:15, mga kapatid. Dahil po sa sobrang puot mo, para ang pagpatay sa iyo, parang habit na lang. Balas pa kung paano kung magsisi. Pwede pa. Basta magsisi. Pero talaga, kapag ikay namatay na isang mamamatay tao, expect nyo na po, asahan ninyo, wala siyang buhay na walang hanggan na ibibigay ng Diyos sa kanya. Di ba mga kapatid? Number 2. Tayo ngayon dadako sa number 2. Ang mga, nakita nyo kanina yung mga paliwanag, di ba? Ang sabi dito sa number 2, basahin nyo, mag-ingat sa... Totoo ba yun, mga kapatid? Naniniwala ba kayo ang salita ay nakakamatay din? Naniniwala ba kayo? Totoo yun, mga kapatid. Kaya ingat tayo sa ating mga sasabihin. Basahin natin ang Matthew 5 verse 22 para makita ninyo kung ano yung ibig sabihin nito ng Diyos. Sa 22, ngunit sinabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. So, biblical talaga po, mga kapatid. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasan. Kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Yung panahon na yun, mga elders. Ang sino man magsabing sa kanyang kapatid na, yan pa lang ha, salitang ulol pa lang, ay nangangalib ng maparusahan sa apoy na impyerno. Diretso ka ng impyerno, kapatid. Salita pa lang ulol. Ang
ang nasabi pa natin doon pa lang po mga kapatid, ay talagang ayon ng Diyos na lumabas sa isang Kristiyano na dapat lang ang lalabas lagi ay magagandang pagpapala at sa mga encourage sa mga taong nangihina. Kahit lang po yung sabihin yung, Brothers Pak, kasala ako eh. Yan kasi, yung may sisi, isa pa rin yun. Hindi bis na itinaas mo yung kapatid mo, binabaksak mo lalo. Yan kasi, hindi ka kasi nagpe-fellowship. Yan na kasi, hindi ka na nagpe-pray. Kaya ingat po tayo talaga mga kapatid. Yan kasi, hindi ka na dumadalo, kaya ganyan ka na ngayon. Huwag lalabas sa inyo yan mga kapatid. Kapag nakita nyo ang mga kapatid nyo na ilang beses lang siya umaaten, hindi natin alam ang dahilan kung bakit hindi siya nakakadalo. Or kung bakit anong nangyari, bakit hindi natin siya makita. Siguro pag nakita nyo, kapatid, kaya mo yan. Sama ka, dali, atin tayo uli. Mga kapatid, ganun po, dapat lalabas. Hindi dapat huhusga natin. Ayan, kaya ka nagkakasakit dahil hindi ka nagdadalo na sa fellowship. Wag naman ganun mga kapatid. Bilang tayo ay lahat ay anak ng Diyos. Amen ba rito? Anak tayo ng Diyos, dapat panay magaganda lang ang lalabas sa ating labi. Kasi kahit ang salita ay nakakamatay. So, kaya ang sabi dito, ang salitang raka, ang ibig sabihin, wala kang silbi. Yung raka, tinanastate ko lang po sa word, pero yan yung yan yung sa Tagalog na, sorry Lord, ulul. Yan pa kung magbura ka pa. Tapos sasabi mo, pasensya mo na, bulaklak, dila, ano ba yan? Bulaklak, yung para bang salita mo, kahit sabi mo wala kang meaning doon, masama pa rin. Ibig sabihin, nanggagaling sa puso mo. May galit ka na hindi lumalabas. Kaya tuloy, parang nagiging regular mo ng salita na hindi kang, ibahin ko na lang kasi talagang yung putong inamoy. Puto naman sinabi ko Sorry Yan, mga tanga, wala kang silbi, yan. Yan, inutil. Yan, yung bobong salita, kapatid, Isa pa yan. Bobo, ulol, at wala kang kwenta. Ang salitang ito ay ugat sa salitang duruan, dinudura mo, spit. Talagang, yan ka, yan ka, Yun yung dun yun na hango yung mga salitang masasama. Dinudura nyo sa tao. Kaya tuloy, hindi nyo ba alam? Yung batang nagpakamatay, nadama yung sasakyan ang dinimanda. Pero okay, I think okay na ngayon Na bakit nagpakamatay ang bata? Dahil nasabihan pala kasi nga, nakatanggap siya ng mga salita rin. Siguro, hindi nakapasa. Hindi natin alam, baka by words, na inyang kinimkim. Di nyo ba alam, yung kami mga PWD, sabihin yung inutil, habang buhay namin dadalhin yan. Wala kang silbi. Yun yung parang binabago namin ngayon sa mga ugali ng mga tao ng pananaw sa amin. Pag nakakita na nakasaklay, bulag, naka-wheelchair, walang magagawa yan sa mundo. Sakit nun. At hanggang kasi may mamatay, dala-dala namin yun. Bakit? Kasi nga, may kapansanan kami. That's really, yun ang iwasan nyo na makapagsalita kayo sa tao na hindi magandang salita na dala-dala niya hanggang sa kamatayan. Grabe kapatid, hindi yun gusto ng Panginoon. Bilang kayo ngayon, mga anak ng Diyos, maganda dapat ang lalabas sa inyo. Yung mabubuhay ang sino mang
handa nang mamatay dahil kayo'y anak ng Diyos. Maganda lang ang mga sinasabi. Di ba? So, yan ang sinasabi ko nito ngayon. Ang pag-way ng pagsabi nyo sa kapwa nyo mga ganitong salita ay parang dinuduraan nyo siya. Kaya nga yung kami din ganun, parang dinuduraan nyo ang aming pagkatao. Porque ba kami ay naka-wheelchair, nakasaklay, bulag, hindi makapagsalita, inutil na, walang magagawa. Yun ang aming pinaglaban sa aming sektor. At saka nga pinatanggal lang nga namin yung mga salita, pilay, bulag, what they call this, ito pa yung isa, yung ngongo, mongoloid. Yan, buti na kahit paano nalalaman nyo na ngayon, bawal na ang mga salitang yun. Kasi kakasuhan na po tayo. Pandak, yan, pandak. Ano ba yung isa pa? Ba't yung hunchback? Kuba, yan. Bawal na po yan. Yan pa lang ha. Ito, ay, ano pa kung ito yung mga sinasabi niyo sa kapwa nyo? Na ulol, bobo ka, inutil ka. Oh, wala kang silbi. Kahit sabihin nyo, bukang bibig nyo na yan, wag. Kasi po, totoo lang talaga kapatid, tatapatin ko kayo, kung anong lumalabas sa inyong puso, sa inyong bibig, yan ay galing sa puso nyo. Kaya ingat po kayo. Okay, sabi pa rito, noong kasi nung panahon ni Jesus, nung nabubuhay pa si Jesus sa mundo, ang mga salitang raka o ulol ay salitang gamit na ng papanlalait sa mga Hudyo na hindi rumerespeto o hindi karapat-dapat sa kanilang pamumuno ng mga Paraseyo. Ganon sila. Kilala niyo ba yung mga Paraseyo noon? Yung mga Paraseyo, yung mga leader ng Hudyo na sinubaybayan talaga yung the Ten Commandments. At sila yung nagtuturo doon about the Ten Commandments. Hindi nila naintindihan na ang isa sa mga Ten Commandments, itong pagpatay. Doon pala, at sa akala niya, kasi hindi nga naman rumerespeto yung mga ibang mundo, kasi pakitang tao lang yung mga Paraseyo eh. Di ba? Sila na yung naging dahilan kung bakit na ipakot sa Kristo, ang ating Panginoon. Dahil sa kanilang sa mga Paraseyo. At ang sabi pa rito, ito'y arrogante, malisyoso at mapanirang puri na salita sa diretso sa mga taong kanilang kinamumuhi. Yan, kung halimbawa ako ay Pariseo, ito si sister, hindi gumagana sa akin. Sasabihin ko sa iyo, ano ka, tingin ko sa iyo mababa. Yung hindi ka kadapat-dapat sa templo. Parang hinusgahan mo na. Porque baka ako ang nalaman niyo yung taong ito mayroon palang record na pumatay. Hindi na siya pwede dito umatin sa church? Hindi na siya pwede? Hindi tayo ganun. Ang sino mang naghahanap ng kaligtasan at katotohanan, sila ay welcome dito sa gawain ng Diyos. Amen? Mukhang nagiging seryoso kayo. Maganda ba yung nagiging pag-usapan natin? Palakpak naman tayo sa Panginoon. Baka iba dyan tulog na. Okay? Na talagang pumapasok ba sa inyong puso itong mga sinasabi ng Panginoon ngayon? Na mag-ingat kayo sa ating mga sinasabi, mga kapatid. At sabi pa rito, mga kapatid, ang sabi ng aklat ng awit sa mga ganitong klase ng tao, yung hipokrito, maganda sa harap, pagkatalikod, ay, ito po, galing naman ng aking parito ng bilis, mabagsik ang dila na tulad ng ahas, tulad ng ulupong, taglay na kamandag. Oh, di ba kapag ang ahas ang kanyang Venus ay nasa dila. Akala natin nasa ipin, no? Oo, merong ibang snake na nandito, pero hindi siya ipin Talagang siya, nandun yung Venus. Diba? Pag tumuklaw ka, patay ang tao. Lalo yung tinatawag na the black mamba. Segundo lang, patay ka na.
Buti na lang walang black mamba rito. Oo. Silver na black siya. Black yung kanyang itim, kanyang bunganga. Kahit pala kabayo, kaya niyang patumbahin. Kahit elepante, kaya niyang patumbahin. Segundo lang. Ganun katindi ang kamandag. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging isang parang ahas talaga. Dahil kung ano man ang lumabas sa ating mga bibig, hindi mo na pala alam, ikamamatay pala ng inyong kasama. Hello? Amen? Kaya ingat tayo sa mga ating mga sinasabi. Ang English na salitang fool or ay galing sa salitang Grego na moros na nakuha natin sa salitang moron. Di ko lang ano parang moron. Yung sabi sa Amerika, hey, you are moron. Sa Amerika, ganoon eh. Yung parang nagiging lingwahe na lilo yun. O sa Tagalog, talangka. Ang talangka ba may laman? Wala, di ba? Yun. Ang sabi dito. Sa Biblia, ang salitang fool ay ang mga taong nagrebelde sa Diyos. So, ang ibig sabihin nun, fool ang ginamit doon sa mga taong, yung bobo. Pero in the Bible, foolish ang pagkasabi dito na ibig sabihin, nagre-rebelde sa Diyos. Kung may sinabihan tayo sa tao ng salitang fool o tanga, na tayo ay may galit sa puso natin. So, may galit. Ay kasalanan na pala. Malinaw, kasalanan na. So, hindi yan sabi mo, slight, medyo, no. Is a sin o kasalanan. Naka-commit ka or nakagawa ka ng kasalanan, mga kapatid. Pagsalita pa lang ng ganun, Kaya, pag alam mo, may galit sa yung tao, sabi mo, bless you, kapatid. God bless you. Minumura ka na, God bless you. Oh. Pero sabi nga pag binato mo ng ng tinapay, may palaman na bato, galit ka pa rin. Tapos kapag ikay sinampal, ibigay mo ang kabila. Pero may pangharang. This is just joke aside. But ang sinasabi dito mga kapatid, talagang timpi lang talaga. Kasi yun yung point na makapagsasalita ka rin ng masama sa kapwa mo. Imbis na siya lang yung nagkakasala, pati ka, nagkasala ka na rin. Mga kapatid? Kaya kahit anong sakit, kahit anong mura sa'yo, sabi mo lang kapatid, kahit nasasaktan ka na, gusto mo na siyang suntukin, kahit sabi mo, mawala ka na sa mundong ito, yun, yung kagalit mo, sabi mo na siguro maganda, God bless you. Paano, Brother Spock, kung tinutukan ka na ng baril, God bless you. Naiiyak ka na tinutukan ka na Hindi kasi po, God is giving a wisdom, karunungan sa bawat isa sa atin, na kung paano mo i-deal yun, yung mga ganong sitwasyon. Alam mo na, pipitikin na yung baril Sasabi mo parang, sige, tutok mo, no. Gumawa ka din na, pwede mo siyang rebukein, yun. Sabatain, sa pangalan ni Jesus. Di ba? So, sa mga kapatid, yan ang talagang sa salitang fool, moron. Yung ibig sabihin, nagiging laging laman ng mga sinasabi doon sa palabas. Kahit pala sa palabas, pwede rin ibig ko sabihin kapatid, wag natin kasanayin. Wag natin sabihin, dahil bulaklak ng dila ko to. No. Kahit yan sabihin mo,
Ibig sabihin, meron na nabubuong galit sa puso mo. Sa ayaw at sa gusto mo. Di ba? May napupunong galit. Sasabihin ng bobo naman na ito. Parang naging ano na eh. Di ba? Parang trending na yun doon. Kahit biro, wag nating gawin yun, kapatid. Okay? Ngunit kung sasabihin mo sa kanila, sila ay mangmang, ito yung foolish, dahil nagrebelde o lumaban sila sa Diyos, at yun ang tama, pabor sa kanila yun dahil binalaan mo sila. So, merong isang salita, foolish, ito yung sabing, actually, nung pinag-aaralan ko to, dalagyan ko pa sana to ng kung bakit pwede mong gamitin sa mga tao yung foolish. Ibig sabihin, walang kataturan yung ginagawa mo dahil lumalaban ka sa Diyos. Ganon. Kapatid, magsisi ka. Parang yun. Do not do foolish things because you are nagagalit ka or nagre-rebelde ka na sa Panginoon. Iba yon. So, iba yung fool na salita, iba yung foolish. Right yun, tama nang gamitin. Pero kung tinanggal mong ISH, masama na. Fool. You are fool. No. Yun, masama na yun. Pero you are foolish because you are already separate yourself to God. Foolish thing yun. Na ilalayo mo ang sarili mo sa Diyos. Walang katuturan yun. Hindi ko na kasi pamaano kung yung pa yung sa Tagalog ng foolish eh. Pero ayan yun po. Sa pag-alo ko ulit po, mga kapatid. Okay. Ito, makinig po kaya. Ngunit ang sasabihin, yun nga, ang salitang fool ay hindi nagpapahiwatig na ang isang tao ay ignorante. So, hindi naman agad pag nagsabi ko sa tao ay siya ay ignorante or wala talagang alam. Yung ang masabihan ka na, tatanga-tanga ka naman eh, kaya ganyan eh. Kaya ka na bundol eh. Di ba? Sorry to use that word. Tatanga-tanga ka, kaya tuloy, hindi mo alam na inuonsihan ka na pala. Yung ganun salita, di ba? Nakakaranas pa kayo ng ganung salita. Kasi tatanga-tanga ka, kaya tuloy, hindi mo alam, dinamihan mo ng asin. Usually, manarinig ko sa mga katulong eh. Wag, pangit po yun mga kapatid. Hindi ho maganda yun. Oo. Yung hindi yung porque sinabihan mo agad ng fool ay ignorante yung tao. Ang salitang fool ay ginagamit sa konteksto na ito. Letter A. A reprobate mind. Ang ibig sabihin ng reprobate mind, pasaway o sira ang isip. Kulang na sabihin, sira ulo ang isip. O, sira talaga, ibig sabihin. Yun. Buksan natin sa Romans 1:28 po mga kapatid. Anong sinasabi doon? Ano? Dahil ayaw? Yun. Hinayan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Mga kapatid, aking pong pinaalala sa inyo, huwag tayo dumating sa punto na hindi mo na iniisip ang Diyos. Hello? Huwag tayo dumating sa punto na kinakatamaran mo na manalangin. Huwag kang darating sa punto na ikaw ay ayaw mo na magbasa ng Biblia. Dahil yan po ang nagiging resulta ng isang taong reprobate na pinapaalala ni Pablo na reprobate mind. Kasi po talagang hindi ka na kumikilala sa Diyos. Hindi mo na siyang hinahayaan na ang Diyos ang kumilos sa iyo. Parang pinipilit mo na ikaw lang sarili mo. Amen, mga kapatid?
So wag ho tayo, isa yan sa mga sinasabi na talagang ito ang mga taong ay nagsasabing full. Ibig sabihin talagang hindi na din nakikinig ng payo. Yan, isa pa. Hindi nakikinig ng payo ng iba. Basta siya tama. Sa kanyang tingin, tama ang kanyang ginagawa. Minsan, mga binibisita, sabi, ay, wag ka lang mag-alala, brother, sister. Nagpipray naman ako. Sa bahay. Ang danger dyan, baka may panahon na ikaw ay hindi mo na inaalala ang Panginoon. Ay, oo, lagi ko siyang, nakikinig ako sa TV. Ay, nakikinig, radyo pala yun. Nanonood ako sa TV ng live. Pero, kaya, wag mo lang akong papuntahin sa church. Sinasabi ng Panginoon, wag niyo kalimutan ang gawain ng Diyos dahil yun lang tayo nagsasama-sama para magpalakasan. Amen? Magpalakasan. Paano mo palalakasin ang iyong sarili kung hindi ka nag-aatin sa gawain? Di ba? Maisip mo lang, magustuhan mo lang. Ang sinasabi ito, yun yung danger. Baka kung hindi ito ay lagi mo itong ginagawa na hindi ka na nakikipag-fellowship sa ibang mga kapatiran para magpalakasan. Kasi naman, mga tao sa simbahan, hipokrito Plastic. Kaya okay na ako dito sa bahay. Nakikinig, nagpipray. Nagpipray naman ako Ang tanong, lagi ba? Kaya nga ginawa ito ng Panginoon para to remind us to always to be in the presence of God, always read your Bible, always praise without ceasing. Kaya ito natayo. Kung sa bahay ka lang, wag ho tayo parang hipokrito sa sarili. Naalala mo araw-araw ang Diyos doon sa bahay? Sino yun? Di, at least, thank you, sister, thank you. Di ba? Honest ka lang. Di ba? Kaya why hinihingi ng Panginoon na huwag niyong kalimutan ang itong napakabanal na gawain para kayo ay laging makalapit sa Diyos. Bakit? Sa bahay ba, lagi kayo nakakalapit sa presensya ng Diyos? At nakakamusta mo yung mga kapatiran mo? Hindi, di ba? Kaya napakahalaga po kapatid. Huwag nyo nang hintayin sa puntong ito na we all to become a reprobate mind na talagang, okay na, huwag mo na akong bisitahin kapatid. Okay ako dahil nagpipray ako, nagbabasa ako. Ang tanong, lagi ba? Kaya nga ito yung church na ito yung nagpapalakas na lalo ka magbasa ng Biblia at lagi kang manalangin. Kung titignan mo, dahil ang mga tao dito, hipokrito at plastic, baka buta ka na lang ng Panginoon. Na ganun pa rin sasabihin mo, Lord, talaga po, kapatid, biblically said, all of us here will come in the throne of God to be judged. Anong dadahilan mo? Lord, kasi si Brother Spock plastic Lord, si Brother Spock kasi hipokrito. Tinayo ba itong... Nagkaroon ba tayo ng gawain ito dahil sa pangalan ni Pastor Nap? Nagkaroon ba tayo ng gawain ito dahil sa pangalan ni Pastor Nonon? O ni Brother Spock? Tinayo ito dahil sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kahit anong problema, kahit anong mang hirap na pagdalo nyo nito, lagi nyong subukan talagang huwag makalimot sa gawain ng Diyos. Itutuloy ko lang po to sa susunod na linggo. Pero basahin ko muna yung pang letter B. Sige, bago I will end up this. At next, kung ako pala rin na magsalita, naka-PowerPoint na po. I'm very, very sorry po. Lalo dun sa operator ko na
Talagang inayos niya muna bago, ay salamat sa Panginoon. Talagang, thank you Lord. Okay, sabi nga, ayaw ng payo at karunungan, yun, ang mga fool na tao. Ayaw na ng payo at karunungan. Kawikaan 1:7, uling basa na po natin to. Anong sabi? Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh. Sino si Yahweh? Panginoon. Ay pasimula ng karunungan. Yan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang na aral at mga saway na tao, pasaway na tao. Yung mga taong talagang sarili lang iniisip, na ayaw na ng payo, ay hindi talaga magkakaroon ng karunungan. Pero ang taong nagpapakababa, kahit minsan sinasabihin niya siya ng masasamang salita, nakapagpigil siya sa kanyang bibig, yun ang simula ng karunungan na nagmumula sa Diyos, ang kanyang tatanggapin. Amen? Amen, mga kapatid? If your heart always stay tuned on the Word of God and always you pray, asahan nyo lahat ng lalabas sa inyong bibig ay panay pagpapalakas ng panampalataya sa kanyang kapwa. At lahat ng lalabas sa kanyang bibig, panay kabutihan sa Diyos. Amen? Kaya sabi ko nga sa inyo, may kasama ko sa bahay, konting keyboard lang, sabi niya, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, yun si Aaron yun. Miski ako nakukumbikta. Huhugas na ng plato. Thank you, Lord. Busog na ako. I know that si Aaron is intellectual disability, but you will learn something to him. Di ba? May matututunan ka na huwag kang hindi laging banggitin ang ating Panginoon sa inyong mga labi. Amen? So magandang hapon po sa inyo lahat. Tutuloy ko na ito kung ako pa rin po ang naka-schedule magsalita, itutuloy ko po ito. Magandang hapon po sa inyo. Tayo lahat ay tumayo para po sa pangwakas sa panalangin. Hallelujah. So, narito kami ng Panginoon. Sa at hingin ng katawan ng Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami ay bantayan ang aming mga labi at ang aming mga salita, Panginoon. Ang aming puso, Panginoon. O Diyos, hindi namin sinasabi kami ay perpekto. Ngunit, Panginoon, kami naghahangad ng pagbabago na mabago ang aming mga isip, aming puso, aming mga sinasabi sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na ibabad ang aming mga puso sa iyong salita, Panginoon, sa panalangin, at ang aming mga labi ay panay kapurihan lang at pagsamba sa iyo, Panginoon Diyos. Kung kami may nakakarinig o sinasabihan kami na masasama, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na aming pong itimpi ang aming mga labi ng mabuti lang at manahimik na salamat, Lord, kinontrol mo ang aming mga damdamin. Narito pa rin kami, Lord, sa mundong ito, pero dito ang dahilan kung paano kami ay makapagsalita, makapagbitaw ng mga masasama. Dahil, Panginoon, pinaalala mo sa iyong 10 kautusan, ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa, kamatayan din ang kabayaran. Kahit, Lord, sa salita, Panginoon, pwede kaming pumatay ng aming kapwa. Lord, maawa ka sa amin, Panginoon. Gabayan mo, Lord, at bantayan ang aming mga dila at ang aming mga puso. Na ang lalabas lang po at makikita sa amin ay unting-unting pagbabago ng iyong kapangyarihan sa aming buhay Kristiyano. Tulungan mo kami sa aming pag-uwi na aming pong pag-aralan uli ang mga salitang ito ng aming natutunan sa hapong ito. Ito po sa talangin ko sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen.